Good morning! Good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. Ako po si Lec Toribio. Isa po akong miyembro ng JCI Manila. Ayan. Ako po ay isang university professor. At the same time, a motivational speaker. At ako din po ay author ng book. Yeah, ito po yung pangalawa kong libro, yung book ko na leksyon, no? Ng mga leksyon. At yan, mamaya pag-uusapan din mamaya po lahat yan. Puro mong mga quotes yan. Pag-uusapan din mamaya lahat yan. At bago tayo magsimula, gusto ko po munang pasalamat sa lahat ng bumubuo ng CP Cares. Maraming salamat po sa pag-invite nyo po sa akin para maging resource speaker nyo. At the same time, gusto ko rin po kayong batiin ng happy anniversary! Happy anniversary po sa inyo. At despite na may mga pandemic, di ba sabi ko nga, happy. So, happy anniversary. Kahit ano nangyari, dapat happy pa rin tayo. So, happy anniversary. At kami po mga taga JCI Manila ay kasama nyo, no? Kasama nyo sa buong buwan ng July ng inyong long month celebration, no? So, ngayon po araw na to, pag-uusapan po natin, yan. Pag-uusapan po natin is all about Motivation 101. Because CP cares, because JCI Manila love CP Cares. Okay, so alam nyo, ngayong araw na ito, pag-uusapan lang natin yan more on motivation dahil kahit na po marami nangyayari natin sa paligid ngayon, kahit na marami sa atin maaaring may mga problema, iba, mga anxiety, depression. Come on, sandali. Kalimutan sandali natin yan. Mag-focus muna tayo sa training. Yes, this training, ito po ay para sa inyo, sa mga kasamahan namin sa CP Cares. Alam mo, tinanong ako one time, like, what is the greatest invention daw ba? What is the greatest invention ever created in this world? Iyan, tama. Nakita nyo na yung sagot. Tinanong ako, yan din na sinagot ko. Tama, lapis, no? Hindi po, tama. Tama kayo, wifi, tama aircon, tama TV, tama relo. Tama po yan. Pero ito po, isa sa pinakamagandang na imbento sa mundo, ang lapis. Malamang, tinanong sa akin ng bakit. Because, alam nyo po, yung lapis o kaya pen, no? Alam mo, ang kagandahan po ng pen, no? Ang pen na to, kung wala ang pen, without the pen, ang hirap makita ang past, hindi nasulat. Without the pen, ang hirap makita ang future, hindi maplano. Sabi nga ng iba mabuti pa yung pen. May point. Ewan ko lang yung iba. Hindi, lang. So, ang kagandahan ng pen na to, alam mo, maaring iba sa atin, ang daming iniisip. Alam mo, nakita mo nga iba parang, nakaupo lang, naluluhan na, nakatingin lang, natutulala na. Bakit? Kasi ang daming iniisip. Sobrang dami. This is not a storage machine. Hindi po to imbakan ng mga problema. Okay? Kaya kung marami kayo naisip, may mga problema kayo, dito po yan. Alam niyo, pag hindi kinayanan yan, bababa po yan. Sa pupunta, dito malamang, sa puso po, bababa po yan dito. Pagpunta dito, anong nangyari? Aapaw. Pag-apaw, nuwi. Yari tayo doon. Na-stroke. Bakit? Kasi ang daming iniisip. Like, anong gagawin namin? Alam mo, may asawa ko, yung kapatid ko, ganun, nawalan ng trabaho, tapos wala kami kinikita, tapos ang dami namin gastusin, Sandali lang. This is a powerful machine. Sobrang lakas. Hindi ko alam at hindi kayang gamitin ng iba ng tama. So ito pakiusap ko sa inyo. Para hindi po yan mapuno. Okay? Kumuha kayo ng pen at papel at isulat nyo po. Isulat nyo. Tama. Sulat nyo. Isulat nyo lahat ng mga problema nyo. Isulat nyo lahat ng mga nasa isip nyo. Ito po pakiusap. Pag sinusulat nyo na, imagine mo, pagkasulat mo na, dapat tinatanggal mo na sa isip mo. Ayan. Tanggalin mo na sa isip mo. Okay, dyan na yan. Asulat mo na Hayaan mo ang papel at ang ballpen ang gumawa ng solusyon. Yan. Bakit? Para yung utak mo lumuwag at maging relax. Okay? Tapos ang gagawin mo, simple lang. Pag nasulat mo na, ang gagawin mo, kukuha ka ng isa, tapos isa lang. Lagay mo na sa, ito problema. Si mama may sakit. May pera ka. Wala.
doktor ka. Hindi. O, di ba? Wala ka pala magagawa kayo. Di tanggalin mo muna. Kasi alam mo, totoo lang, may mga problema kasi minsan sa buhay, minsan wala pang solusyon. No? Tanging panahon lang ang magbibigay ng solusyon. Ang ibig ko sabihin ganito, kung wala pa makita solusyon, bitawan mo muna sa isip mo. No? Bitawan mo muna. E ito yung susunod sa iba. Di ba? So, isa-isa lang, isa-isa lang. Isa-isa lang. Huwag po sabay-sabay. Mahina ang kalaban. Di ba? So, ang gusto ko po sabihin dito, simple lang. Pag may mga problema kayo, isusulat nyo po. Tapos isa-isahin yung isusolve. Isa-isa lang. Huwag sabay-sabay. Kundi po, sasabog talaga tayo. No? Kaya ngayong araw to, no, ang kagandahan din ng pen, pag meron po kayo natutunan at may nagustuhan sa sinasabi ko, pwede nyo rin pong isulat. Ayan. Huwag nyo pong ihalagay din dito. Bakit? Ikakalagay mo dito, may tinatawag din tayo word na memory loss. Mamaya, baka nakalimutan. Ano ba yun? Ano ba yung sinabi ni Lek kanina? Ayun, nakalimutan ko. Nakakalimutan. So, mabuti na isusulat nyo lahat ng mga bagay na naiisip nyo. Pati mga ideas na papanis yan. No? Perishable din niya mga yan. So, gagawin nyo, pag naisip nyo, sulat nyo lang. Sige, isa-isa lang. Relax, no? Isa-isa lang po. Tapos pag nandun yung isip mo, sulat mo lang para hindi mo makakalimutan. Ganyan po ang kagandahan ng pen. Yun, ano? So, of course, hindi pen ang pag-uusapan natin ngayon, no? Ang mga pag-uusapan natin ay mga bagay na makakatulong sa atin. Alam mo, sa panahon ngayon, ang dami-dami nangyayari, no? Ito yung mga pag-uusapan natin ngayon. We need to stay focused. At pag-uusap, focus, empower, commitment, reframing, opportunity. Tama, ilan yan? 5. Focus, empower, commitment, reframing, opportunity. So, yung 5 yan, yung pag-uusapan natin ngayong araw na to. Ayan! No? Alam mo, marami sa nagsasabi, ang hirap daw ng buhay ngayon. Alam mo, Shirley, ang hirap ng buhay ngayon. Kasi yun nga, may ang daming mga limitasyon, ang daming bawal. No? The more you say it, the more nagko-complain ka, the more na bumibigat yung sitwasyon. The more ka na, alam mo, di ba? Alam mo, yun sinasabi ko, di ba? Kung gusto mong may magbago sa sitwasyon mo ngayon, you need to act. Yeah, opo, act. Act means action change things. Because marami sa atin, people love to react, but they don't want to act. No, they love complaining. They love to complain. No, gusto puro complain. Alam mo yung gobyerno na yan. Alam mo, naku, Diyos ko po. Naku, Diyos kayo na naman po. Wala naman akong pera. Ano na ba yan? So, ang daming sinasabi. Sandali lang. Tandaan mo, the more you complain, ano nangyayari? May solusyon ba? May nagagawa ba? Di wala, di ba? So, huwag mo na mag-complain. Because, yung nga, people love to react. They love to react. Alam mo, totoo lang, maraming basher, may magawin ka lang, ako, maniwala ka sa akin. Kahit anong gawin mo, may mga tao na hindi mo kayang i-please. No? Kaya sabi ko, ganito yan. Kung gusto mong gawin mo yung gawin mo. No? Gawin mo, gusto mo magbago ngayon, do it. Do something. Wala kang pera, so you need to think. You need to think and do something. You need to act on something. Alam mo bakit? Because one thing that will stop you from chasing your dream is fear. Fear means F-E-A-R. It means forget everything and run. Diyos ko po. Wag po ganun. Fear, it means you have to face everything and rise. No? So to conquer fear, you need to take action. You need to take action. Kasi kung hindi po, alam mangyayari dyan, yung takot lalo lumalaki. Alam mo, totoo lang, wala akong income ngayon. Ako tulad po ngayon, walang pasok, walang trabaho, wala kami estudyante ngayon na araw na to, ngayong buwan, wala akong kikitain. Gawin ko. So, antay ko na lang na biyaya na lang ako, tulungan na lang ako ng ayuda ng mga gobyerno. Hindi, kung alam mo, may magagawa ka. So you need to do something. Ako, nag-buy and sell na rin po ako ngayon, no? Parang dami nag-buy and sell. Yeah, I need to do something. Kasi wala po akong gagawin. But that's what I'm saying. You need to act.
Because life is full of shit. Lagyan mo ng F. You need to shift. Life is full of shit. Lagyan mo ng F. Shit to shift. You need to shift. No? I-shift mo. I-shift mo yung sarili mo. Alam mo, ito, pag tingin mong ganun, puro negative. Pag tingin mo sa kaliwa, puro negative. Kung gagawin mo, ibalik mo sa kabila. Di ba yun na mag-stiffneck ka? Basta positibo naman ang pangakita mo. Di ba? So, you need to do something. Help yourself. Stop watching news kung hindi nakakatulong sa inyo. Stop watching mga bagay na hindi tumutulong sa inyo para mag-grow. Di ba? Kaya sabi ko ganoon marami sa atin, no, nahihinto ng mga sitwasyon. Dapat itong panahon ng pandemic, dapat ikaw din nag-grow. Hindi lang nag-grow yung negativity mo, nag-grow din yung talent mo, yung talino mo, yung galing mo, dapat nag-grow ka din. Dapat nag-grow ka din, no? Because tandaan mo, ang pinakamatindi mong kalaban ay hindi yung coronavirus. Kung hindi po yung sarili nyo. Yan. Yan po ang pinakamatinding kalaban natin ay ang sarili natin. No? Alam mo, yung nga sinasabi ko, alam ko marami sa atin may mga pangarap, alam ko lahat po tayo may mga pangarap, may mga goals sa buhay. No? So maybe this is the best time for us to review our goals. No? Baka may mga goals na hindi na dapat i-pursue. So we need to stay focused on yung mga goals natin. I-review niyo po yung mga goals nyo. Kung wala kayong goals, gumawa na kayo. Kumuha kayo ng pen. Isulat nyo po. Gawa ko ulit kayo ng bago nyong goals. Gawa kayo ng mga yung dreams. Don't stop dreaming. Don't stop dreaming. Don't stop dreaming. Don't stop making goals. No? Create that goal. Create that goal. Kaya sabi ko, ganito, ano yun? Nung pala, create ka ng goal, ayan. Don't you ever change your goal. Change your strategy. Diba? Gusto ko po magtapos ng kolehiyo, kaso po wala pong pera. Si nanay lang po nagtatrabaho. Ano gusto mo? Gusto ko po magtapos ng college, ng pag-aaral. Hindi, siguro kahit high school na lang po. O yan, binaba na. Ito sabi ko, don't you ever change your goal. Change your strategy. Kapag sinara yung pinto, hindi ka na makakapasok, nakamamaniwala ka sa akin. Hindi lang pintuan ang papasok ng bahay. Merong pong bintana. Merong backdoor. Merong chimenea. Ayun. Ang ibig ko sabihin, there is 100 ways to enter the house. Maraming paraan kung gusto mo. Alam mo, naalala ko sinabi sa akin ng tatay ko noon. Kung gusto mo, pwede. Kung ayaw mo, may dahilan. Iyon, no? Alam mo, yung din ko yan, huwag mong ibaba yung goal mo. Huwag mong ibaba. Gusto ko sana magkaroon ng 1 million pesos. Ano? Kahit 100,000 na lang. Ay, parang kahit 10,000 na lang. Yeah. Diba? Don't you ever change your goal. Kung gusto mo ng 1 million, sabi mo, 1 million, magkaka 1 million ka. You just have to dream, you have to set that goal. No? Ganun din po tayo. Kung mayroon kayong mga gusto para sa anak nyo, yung mga CP warriors natin, gawin natin. Wag mong limitahan, kung alam mo kaya, gagawin mo. Tandaan mo, sabi ko nga noon kung yun ang pangarap mo, wala magpipigil sa iyo kung hindi lang sarili mo. Tandaan niyo to. Sasabihin ko sa inyo, ito, pwede itong isulat isulat niyo po ito, no? Gawin niyo itong motto. So ito laging. You will see me struggle, but you never see me quit. You will see me struggle, but you never see me quit. No? Kahit nakahiga na ako dyan, susuntok pa din ako. Kahit nakahiga na ako dyan, sisipa pa din ako. Kahit nakahiga na ako dyan, gagapang ako. Sandali lang. Magpapagpag lang ako. Diba? Tatayo ka rin. At lumabang ka. Dumiretso ka. Kung nakikita mo yung goal mo, doon ka tumingin sa, just focus on the goal. Focus ka sa goal mo. Ang problema kasi pag nahirapan tayo, tulad ng ganito, may konting hirap, ayoko na, mahirap, nasuntok ka lang, ayoko na, palasuntok ka, makikita mo sa hig, doon hihiga. No, palasuntok ka, tumingin ka pa rin. Doon sa goal mo. Di ba? Papunta ka doon. Kaya ka nahihirapan kasi papunta ka doon, okay?
So please, pakiusap. Huwag niyo pong babaguhin yung goal niyo pababa. Kung if you have this goal, set that goal. Set that goal. Makukuha niyo yan. Para sa inyo yan. Okay? So, sabi ko ng gano'n, no? Ito. Ayan. Because the next word is empowered. No? Sabi ko gano'n. So, kung yun talaga gusto mo, what's the key to success? Para mapuntahan mo yung goal mo. Ayan. Yan po yung key. Ayan na. Key. Tama. Key is hard work. Gano'n. But for me, yan o key. Key is means keep enhancing yourself. Di ba? So, keep enhancing yourself. Kasi yung iba, alam mo sa panahon ng pandemic, sa panahon ng coronavirus, ayan, naka-lockdown sila. Iba naman, nasa loob, home quarantine, work from home, pero yung key nila hindi enhancing yourself. Yung sa kanila is more on keep entertaining yourself. Ayan, Diyos ko po. Keep entertaining yourself. Ako, hindi po yan makakatulong. Pero, hindi po masama yun. Pero the best po is to enhance yourself. Nag-grow ka ba ngayong panahon ng pandemic? Nag-grow po ba kayo sa panahon na may mga yung ganitong sitwasyon? O lalo lang nag-grow yung takot mo? Lalo lang nag-grow yung mga yung complaint mo? Lalo lang nag-grow yung galit mo? Ano? Ano ba nag-grow? Dapat nag-grow ikaw mismo at for the better and not for the worse. Not for the worse. Kaya sabi ko dito, no, yung susunod is you need to trust. Trust yourself. Kaya ko, magagawa ko to, okay to. No? Kaya to. Kaya nga trust is important. If you remove T, everything will start to rust. Yung trust, it should start from you. No? Magtiwala ka mo sa sarili mo na kaya mo. Makukuha mo yung goal mo. Okay? Makukuha mo at magagawa mo, makukuha mo yung goal mo. Same thing. Yung mga tao ko, pinagkakatiwalaan ka lamang pabalik tulad po ng mga officers, ay pinagkakatiwalaan po kayo ng mga taong yan. Kung kayo po pinagkakatiwalaan, ingatan niyo po yung mga pagtiwala na binibigay sa inyo. Kasi tandaan niyo, parang baso lang po yan. Parang baso yan. Kapag yung baso nabasag, ano mangyayari? Kahit anong buo mo dyan, hindi ako iinom dyan, basag din, mabubog pa ako. Diba? Ganun po yung trust. Kaya huwag pagsisira yung tiwala. No? Kaya nga, alam mo, kung madalas marami nasisira sa atin dahil sa pera. Tama, dahil po sa pera. Pero yun nga, huwag tayo magpapasira. Pera lang yan. Pwedeng kitain yan, pero yung tiwala, pag nawala. Diba? Tiwala, tanggalin mo yung T, di wala. Ay, Diyos ko po. Diba? So, same thing. Sa mag-asawa, ganun din po yan. Asawa, dapat buo po yung letra. Kung hindi po buo yan, pag nawala yung A, anong mangyari? Sa asawa, tanggalin mo yung A sa umpisa. Sawa, tanggalin mo yung S. Awa, Diyos ko po. Tanggalin mo yung A. Wa. Wa. Tanggalin mo yung W. O, di ba? Dapat po buo pa rin po yung salita na asawa. Buo pa rin yung tiwala na nandiyan sa inyo. So, pinagkakatiwalaan tayo, ingatan po natin yung mga tiwalang ibinibigay sa atin. No? At the same time, yan po, no? Kung meron kayong goal, meron kayong dream, yan, isa pa. You have to keep on trying. Keep on trying. Tandaan mo, kahit ang sirang nilo, tumatama pa din 2 beses sa isang araw. Hey, di ba? Tama naman, di ba? Huminto na 12:00 yung relo, anong nangyari? Di ba? Tatama, tanghaling tapat at hating gabi. Tatama pa din yan. Ganun din tayo. We just have to keep on trying. Keep on trying, no? Sabi nga no, it's better to fail trying than to fail of not trying. Di ba? Mabuti na mag-fail, at least nag-try, kesa sa nag-fail kasi hindi nag-try. Alam niyo po, ako gusto ko po talaga mag-inspire ng mga tao. Gusto ko mag-motivate ng mga tao. Noong 2017 po, wala pa nag-i-invite sa akin. Sino ba to? Hindi makilala to eh. Pero gusto ko talaga mag-inspire. Gusto ko mag-motivate. So gagawin ko, magta-try ako, magpa-practice ako, i-enhance ko yung sarili ko. Alam, ginawa ko, wala nag-i-invite. Di pumunta ako sa mga home for the aged. Pumunta ako sa preso, sa Manila City Jail. Pumunta ako mismo sa mga bahay ampunan. Doon ako nag-talk, doon ako sa mga cancer patient na mga bata. Nagpatawa ako, nagmo-motivate ako ng mga tao, nag-i-inspire ako. Ibig sabihin, kung gusto mo gawin, magagawa mo. Yung word na fail, it's not a negative word. Fail means F-A-I-L. It's first attempt in learning. Di ba? See? It's first attempt in learning. So, gawin mo kasi gusto mo.
Gawin mo. Kung magkamali, kung hindi nangyari, kung hindi successful, ang mahalaga at least nag-try. At least nag-try. Di ba? Hindi ka pa siya sabi ko hindi ka dapat sumuko. Because tandaan mo yung end means effort never dies. So yeah, di ba? No. Effort never dies. Di ba? So, ang gusto ko sabihin, tignan mo kung paano tignan mo yung palang salita. Yung mga salita ba negative o positive. So kung negative yan, edi i-reframe mo. I-adjust mo ng konti. Di ba? Sabi gano'n, halimbawa sabi, uy, like, imposible yan. Hindi mo yan kaya. Ayan, imposible. Hatiin mo sa gitna. Ano sabi? I'm possible. Di ba? Imposible. Yung mismong salita, ang sabi niya, I'm possible. O, di ba? See, what if like yung plano ko, it turns out bad? Bad is not a negative word. Bad means B-A-D. It means begin again diligently. O, di ba? What if I lost, L-O-S-T, edi laugh it out and start trying. I'm scared. S-C-A-R-E-D. Scared means you have to seek courage and rebuild endless determination. Yeah! No? And what if people say no? No is not a negative word. No means new option, new opportunity. Di ba? So, gusto ko sabihin, maraming mga positibo sa lahat salitang mga negative. So, it pains me. Pains? P-A-I-N-S. It means positive attitude in negative situation. Di ba? Ibig sabihin, maraming mga salitang negative. Tignan mo lang sa positibo. May mga meaning yan. May mga meaning na positive yan. Tignan mo lang. So, yun ang sabi ko tignan mo, you just have to reframe your thoughts. Baguhin mo lang nakikita mo. Kaya sabi ko gano'n, no? Because yung kahinaan mo ang tunay mong lakas. Yang kahinaan mo ang tunay mong lakas. Anong ko pong sabihin dito sa ang kahinaan mo ang tunay mong lakas? Make that weakness part of your strength. Alam mo, yung kahinaan mo, yan ang tunay mong lakas. Ang ibig sabihin po ganito, ito, for example, ako po, takot po talaga ako, to be honest, takot po talaga ako magsalita sa harapan. Introvert po ako, natatakot po ako. So, nahihiyain ako, di ko alam paano magsalita. Opo, totoo po, hindi ako maging ganito muna. Ang ginawa ko, sa sarili ko, ano ba? Kailan ako magiging ganito? So, nung ginawa ko, tip lang, dinaya ko po yung sarili ko. Anong dinaya? Dinaya ko. Inisip ko na hindi ako kinakabahan. Inisip ko na magaling ako, malakas ako, binago ko. So, anong ginawa ko? Binago ko lang. Sabi nila, mahirap gumawa ng libro? Oo, mahirap. Pero, ginawa ko, 1 page per day. 1 page per day. In 3 months, meron ka na 90 pages. O, di ba? Pag dikit-dikit mo, isa lang libro na yon. Ibig sabihin, yung kahinaan mo, gawin mo siyang part ng kalakasan mo. Paano mahirap sa umpisa? But, sabi ko nga ito, tip fake it until you make it. Dayain mo yung nararamdaman mo. Dayain mo. So, alam ko, mahirapan ako. Sabi ko, hindi, kaya ko yan. Sisula niya. Hindi, magaling ako, malakas ako. You have to say something good about yourself every day. Every day, you have to say, alam mo siya kung sinabi ito, gising ko po sa umaga, ginagawa ko yung kanang kamay ko po, ilagay ko sa dibdib ko, ito sinasabi ko, magaling ko. Malakas ako. Kaya ko to. Every day, say those words to yourself. You have to say something good about yourself. No? Because, totoo lang, malakas ka. Totoo yun. Alam mo yan, magaling ka. No? Kaya alam mo, naalala ko yung isang libro, yung libro ng Art of War. No? Sabi doon, may sinabi doon na, appear weak when you are strong and appear strong when you are weak. Hindi alam ng kalaban, kailan ka mahina, kailan ka malakas. Yan! Di ba? Huwag ka nang mag-antay na ang mga planeta ay mag-align pa. No? Huwag ka mag-antay ng perfect time talaga para bago ka gumalaw. No. Kung gusto mo, you don't have to wait for that opportunity. You have to make it happen. Alam mo, naalala ko, sabi sa akin ng teacher ko dati, Hoy,
You have to wait for that opportunity. When that opportunity comes, you have to grab it. Tama naman. Tama naman. Kaya yung iba, antay na antay sa opportunity. Ako, hindi ko naantayin. Gagawin ko, susugurin ko na. You create that opportunity. Tandaan mo, if opportunity doesn't knock, edi create a door and then knock. Di ba? Kung gusto mo talaga, you have to make it happen. Kung gusto mo, gagawa mo ng paraan yan. Di ba? Gagawa mo ng paraan. So, wag niyo pong antayin yung opportunity. Kumilos ka. Para yung opportunity dumating at lumapit sa'yo. Alam mo, gawin ko, ako susugurin ko na. No? Yung matira sa inyo, ang tanong, ko ba yung matira? Diba? So if you want to help people, help more people. I want to inspire people, so I go out and inspire people. Kung gusto mo gawa ng libro, gumawa ng libro. Kung gusto mong kausapin yung mga magsalita sa harapan, mag-practice ka na, simulan mo na ngayon. Diba? Ibig sabihin, you have to make it happen. Huwag ka nang mag-antay ng perfect time because the perfect time is now. The perfect time is now. Hindi po kahapon. It's now. Kaya siya sa gano'n, no? Because you only have 86,400 seconds in a day. No? You have to maximize it, please. No? Ang bilis na wala yung oras, 86,400. Anong ginagawa mo sa oras mo? Sabihin like, buti pa ikaw successful, buti pa ikaw, kasi anong ginagawa mo? Nung panahon na nakikipag-party ka, nakipag-inuman ka, ako nagbabasa ako, nagpapalas ako, nag-aaral ako. Ako, nag-i-invest ako sa sarili ko. See, you need to do something. Make use of that time. Huwag mo ubusin yung oras mo sa mga bagay na hindi ka naman nakakatulong sa iyo. Stop thinking of the problem. Start thinking for a solution. So, tama. It's time. Ngayong panahon na to. Panahon po para mas maging malakas kayo para sa mga CP Warriors natin. Tandaan nyo, hindi po sila kung sila po ay mga CP Warriors, kayo po ay mga nanay warriors, tatay warriors. Kayo po ay malakas at magagaling din. So, wag nyo pong hayaan, no? na masiraan kayo ng loob. You know, ganyan ang mga lumalaban. Tandaan mo, ang malakas na tao ay yung may pinagdadaanan pero kaya pa rin tumulong sa iba. Yan po ang tunay na malakas na tao. Alam mo, hinahangaan ko po kayo. At ito pong anniversary nyo ngayon, hindi lang to anniversary ng isang organisasyon, kundi anniversary at happy anniversary para sa sarili nyo, sa patuloy nyong ginagawang paglaban. Humahanga po kami sa inyo, kaya kami po, ang mga JCI Manila, kasama nyo, katuwang nyo, no? Kasama nyo. At tayo po ay, you know, magtutulungan para sa mga bata na mga CP Warriors natin. Kaya nga po may mga mga training, parang gusto pa i-remind kayo, ma-enhance kayo, na kayo po ay magagaling, malakas po kayo, maniwala po kayo sa akin. So you just have to stay focused. No? Yung sabi ko, you have to stay focused. Stay focused. And empower, commitment, reframing, opportunity. Pag yan, mga yan, sinayos natin, makita mo ayan, makita nyo, yan po ang pinakakailangan. Puwersa. We need force. No? Bakit force? You need to stay focused on those opportunity. Pag di mo natang opportunity, you have to reframe your thoughts and commit yourself and you will be empowered. Sinasabi ko, you just have to stay focused po. Stay focused kayo sa mga nangyayari ngayon sa inyo. Palakasin nyo, be aware. Be aware. Malakas kayo, magaling kayo. Alam mo, inaasahan ko sa susunod. Alam ko po, ito, sigado ako, next year. Next year, magkakaharap-harap tayo. Magkikita tayo ulit. At magkakaroon pa rin tayo ng maraming training. No? Kaya sabi ko sa inyo, pakiusap ko sa inyo ngayon, ngayong panahon ng pandemic, keep smiling and keep praying. Tandaan mo, wag po kayo matakot. Tandaan niyo po, malakas po kayo, magaling tayong lahat. Okay? So, kailangan po natin na i-reframe yung mga isip natin. Panatang mga negative, i-reframe lang po. Commit on your goals, commit sa mga gusto mong gawin, and believe me, you will be empowered. Okay? So, yun muna po for the meantime, ang ating magiging topic, no? Ang Motivation 101. Kaya tinanong ko sa inyo kanina, isa sa pinakamagandang bagay na invento sa mundo, it's the pen.
Yan. Bakit po pen? Kasi nga, sabi ko sa inyo, at yung po pen na yan, parang kayo yan. No? Bakit? May pinagpigadaanan po kayo. Para lang kayo tinatasahan. Masakit, mahirap. Ayan, sakit. Hirap, tinatasahan ako. Pero tandaan nyo po, after po ng mga pagsubok na yan, isa na uli kayong magandang panulat. O di ba? Tapos yung tasa, magiging magandang panulat kayo. Pero the more ka tinatasahan, the more ka natututo, ang lapis lumiliit because life is so short. So enjoy life. Huwag kayo matakot magkamali. Di ba sabi ko gano'n, huwag kayo matakot magkamali. It's better to fail than not to fail or stop trying. Huwag kayo matakot magkamali kasi may pambura. Ayun, may pambura po. Di ba? Huwag kayo matakot magsabi ng sorry, magsabi kayo na I love you, thank you every day, no? Huwag kayo matakot mag-sorry because yung mga taong ganyan, yun yung mga taong may pride. Yung pride is an asset na hindi mo kailangan. Tandaan nyo po, marami nang namatay dahil sa pride. Pero wala pang namatay ng lumunok ng pride. Di ba? Ang lapis meron pong isang 1, 2, 3. Wala akong pakialam sa 2 tsaka 3. Just give your best every day. Just give your best. Bigay nyo po yung best nyo every day. That's number 1. That's number 1. So, bigay mo lang yung ano mo. No, don't stop comparing yourself sa iba. Iba ka po, iba sila. Tandaan nyo. Huwag nyong ikukumpara sa sarili. Tandaan nyo po, hindi kinumpara ng buwan ang sarili niya sa araw. Because they have their own time to shine. Ikaw sa morning, ako sa night. Di ba? Magkaiba sila. Iba yung galing mo, iba yung lakas mo. Okay? Huwag mong ikukumpara sa iba yan. Ikaw, iba ka. Because you are unique. You are unique. Yes, you are unique. Alam mo, ang lapis, meron po yung Mongol, yung brand. That is your name. That makes you unique. Ingatan niyo po yung pangalan niyo. Sabi ko sa inyo kanina, di ba? Trust is important. Yan minsan po yung mga magulatin, apelido lang ang naipamana sa atin. Huwag na po sana nating sirain. Yan, sabi ko nga gano'n, no? Ingatan niyo yung pangalan niyo. At ang lapis po, may nagko-control niyan. Tama. Allow him to control your life. Alam mo, pisa pag nahihirapan ka na talaga, hindi mo alam kung anong gagawin mo, simple lang pwede ko i-advise sa inyo. Pagdikitin nyo lang po yung kamay nyo, tapos yumuko kayo. Maniwala kayo. Kung ang alon at ang malakas na hangin ay napakalma niya, ikaw pa kaya na mahal niya. O, di ba? Makinig kayo. Kung nahihirapan na kayo, magdasal lang po kayo saan. Nakikinig po siya. Alam mo, napakabuti po niyan. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. O, di ba? Knock and it shall be open unto you. So, magdasal lang po. No? Pray hard, it works. Okay? So, ang lapis po, pagtapos na ang mission, anong gagawin dyan? Nako, nakakatakot naman. Ang lapis, pagtapos na yung mission, anong gagawin po? Yung lalagay na po sa pencil case. Diyos ko po, isasara. Diyos ko po, ibabao sa malalim na bag. Tapos na yung mission mo, pero hindi maalala yung pagiging lapis mo, kung hindi maalala yung mga barkang iniwan mo. Yun! Kaya po, ito ko pong pangalan talaga, hindi lang Lec Toribio, ito ko pong pangalan ay Mark Lester Toribio. Hindi ko po ginagamit yung Mark because ang ginagamit ko lang yung Mark every end of my talk, tulad po na ito. Because I'm going to leave a mark in you. No? So again, leave a mark in this word. And mahalin niyo po yung mga CP warriors. Alaghaan niyo po sila. Maraming salamat po sa binibigay niyong oras sa kanila. At again, tandaan niyo, there's always light. There's always light. It's better to light a candle than to curse darkness. No? Kaya pakiusap po sa inyo, stay strong, stay happy, and keep smiling. Tandaan mo, na nakawin nila yung ngiti mo sa buka. Huwag mo silang hayaan. Don't let the world change your smile. Let your smile change the world. Yan! Kaya kung gusto niyo po ng araw-araw maging masaya, ayan, pwede niyo po akong i-follow sa Facebook ko at Lec Toribio. At pwede niyo rin po akong tawagan. Pag gusto niyo pa ng mga kausap. No? At the same time, kung gusto niyo po akong email, ayan po, meron po akong email, yung lection@gmail.com. No? So again, happy anniversary po sa CP Cares and thank you very much po sa pag-invite nyo sa akin ngayong araw mo to. At tandaan nyo, yun, no? Keep smiling and keep dreaming. Please, pakiusap po, ngiti lang at lagi tayo mananalangin. Maraming salamat po sa mga kasama ko sa CP Cares at sa JCI Manila. This is Lec Toribio.
Bye-bye!